Yes, I am Charles, panganay na anak nila Papa Ryder and Mama Ashley. Saksi ako sa mga hirap ng pinagdaanan ng aking mga magulang. Lalo na ng aking ina. Minsan napatanong na lang ako sa aking sarili kung paano niya nakayanan ang lahat. Or talagang strong lang siya kaya ganoon. Sa dami ng hirap ng pinagdaanan ni Mama, nakatayo pa rin ito at nagawang ngumiti. Akala ko tapos na ang unos na kinakaharap ng pamilya namin. Akala ko nalagpasan na namin ang lahat. Pero hindi pa pala. May kulang pa sa pamilya. May isang miyembro ang nawawala at nangungulila kaming lahat sa kanya, kaya naman hindi ako tumititigil sa paghahanap sa kanya. Umaasa kami na mahanap pa namin ang nawawala kong kapatid. Alam kong si Mama ang mas nasasaktan sa mga nangyari. Mahal na mahal ko siya at gusto kong ibigay lahat ng nakapagpapasaya sa kanya. Hindi ko mapigilan na mapatitig kay Francine. Kung hindi sana siya dumating sa buhay namin baka kasama namin ang tunay kong kapatid. Alam kong wala itong kasalanan at biktima lang din ito sa mga pangyayari noon gayunpaman hindi ko maiwasan na sisihin ito. Alam kong unfair para sa kanya pero wala akong magagawa. Lahat kami ay nangungulila sa tunay naming kadugo. Alam kong tuluyan na itong napamahal kina Mama at Papa. Itinuring na din siyang parang tunay na anak at kadugo ng pamilya. Sa kanya napunta ang pagmamahal ng aking mga magulang na sana ay para sa totoo kong kapatid. At iyon ang ikinainis ko kay Francine noon pa. Yes, hindi ko alam kung nagsiselos ba ako bilang tunay na anak ng aking mga magulang dahil sa nakikita ko kung paano ito alagaan nila or talagang may malalim na dahilan. Hindi ko alam pero noon pa man hindi na maganda ang pagtrato ko kay Francine. Noon pa man ipinapakita ko na sa kanya na ayaw ko sa kanya. Hindi kami magkadugo at naiinis ako tuwing tinatawag ako nitong kuya. Kay bilis lumipas ng panahon. Parang kailan lang pero heto siya. Mula sa pagiging bata dalaga na ito ngayon. Hindi, dalagita pa lang pala dahil 16 pa lang ito ngayon. Pero kahit na. Hindi maikakaila kung gaano ito kaganda. Minsan nagtatalo ang aking isipan kung ako na lang ang magsasabi dito na hindi naman talaga kami magkadugo. Hindi siya anak kaya itigil niya na ang pagiging mabait sa pamilya ko. Itigil niya na ang pagiging close kina Mama at Papa at tumulong siya sa paghahanap sa kanyang tunay na mga magulang dahil baka nasa kanila ang tunay kong kapatid. Pero bakit? Bakit ako nagkakaganito? Bakit masyado akong apektado noon pa? Bakit hindi ko siya nagawang tanggapin bilang kapatid ko? Nagawa nga siyang tanggapin nila Mama at Papa, bakit sa akin hindi? Dapat nga masaya ako eh. Dahil alam kong dahil sa kanya, kahit papaano nababawasan ang lungkot na nararamdaman ng aking mahal na ina dahil sa pagkawala ng bunso kong kapatid. Ang gulo ng isip ko. Sobrang gulo ko. Alam kong napakababaw ng dahilan ko. Alam ko naman na wala itong kasalanan. Alam kong sobrang unfair kay Francine. Pwede ko naman siyang ituring na kapatid eh. Pwede ko din siyang mahalin bilang isang kapatid dahil iyon naman talaga ang dapat. Pamilya ko ang nagpalaki dito at hindi man ito kadugo namin alam kong sa puso at isipan ni Francine, nakatatak na kami ang kanyang pamilya. Sino ako para sirain yun? Hon, hindi ko kayang ubusin ang food ko sa plate ko. Pwede bang tulungan mo akong ubusin ito? Naputol ako sa pagmumuni-muni nang marinig ko ang boses ni Zenny. Ang current girlfriend ko. Kaagad akong napabuntong hininga at ibinaling ang tingin dito. Isa sa mga rules ng pamilya namin, bawal magsayang ng pagkain please ubusin mo iyan bago pa madismaya sa iyo sila Mama, mahinahon kong sagot dito. Nakakaramdam na ako ng inis kay Zenny. Isa sa mga pinakaayaw ko ang ganitong klaseng pag-ugali. Hindi daw kayang ubusin ang pagkain pero bakit ang dami niyang inilagay sa pinggan niya kanina? Yehey, look at this one ang ganda ng plating ni. Muli akong napatitig kay Francine nang marinig ko ang boses nito. Na pala, 16th birthday nito ngayon. Dalagang-dalaga na talaga siya tingnan. Pero 16 pa lang siya. Bata pa rin kung tutuusin. Lalo na kapag nagsasalita ito at kung paano maglambing sa aking mga magulang. Dumating na ang dessert na paborito nito at pigil na pigil ko ang sarili kong mapangiti kung paano ito kumuha ng isang kutsara ng cake at isinubo. Napapikit pa ito. Hindi ko alam kung masiba lang ito or talagang magana lang talagang kumain. Sa aming lahat, alam kong ito ang may pinakamaraming nakain ngayong gabi. Sa bagay, lahat yata ng inorder ng mga magulang ko puro paborito niya. Buti at hindi pa ito na impatso.
Pero sa labis na ipinagtataka ko, hindi naman ito tumataba. Kahit sa mansion, magana din itong kumain. Lalo na kapag gusto niya ang ulam na nakahain sa harapan. Hinawakan ko ang tinidor at tinikman ko din ang nasabing cake. Ito ang dessert naming lahat. Hindi ko maiwasan na muling mapangiti na masarap nga pala talaga. Kaya pala gustong-gusto ni Francine. Gusto mo bang mag-take out tayo ng cake anak? Narinig ko pang gatong ni Mama. Nakangiti ito kay Francine na parang sinasabi na pwede nitong kunin lahat ng gusto. Kaagad kong napansin ang pagguhit ng maramis ng ngiti sa labi ni Francine dahil doon. Pwede po ba Mama? Dito lang naman din kasi ang may pinakamasarap ng cake. Kahit yung cake na blinaw ko kanina sa mansion, ayaw ko noon, sagot nito kay Mama. Eh di bibili tayo ng whole cake dito. Teka lang. Iyon lang ba ang gusto mo? Tanong mul ni Mama. Kaagad itong tumango. Mama Ash, I think mauuna na ako. Kailangan ko nang makauwi dahil asikasuhin ko pa ang mga kapatid. Alam niyo na po ako ang ate ng pamilya at responsibilidad ko ang mga kapatid ko habang wala si mommy at daddy, narinig kong paalam ni Micaela. Halatang kaagad nitong inubos ang kanyang dessert para makaalis na. Hindi din kami ganoon ka-close ni Mika. Sa bagay, kaaway ko nga pala ito noong bago pa lang kaming nagkakakilala. Sure Mika. Salamat nga pala sa pagpaunlak mo kay Francine na sumabay na sa amin sa pagkain ng dinner. Pakikumusta na lang ako kina mommy at daddy mo ha, sagot naman ni Mama Ashley. Makakarating po. And ila the way Francine. Ipapaabot ko na lang kay Dylan ang gift ko para sa iyo ha, wika ulit ni Mika. Sa pagkakataon na ito nakangiting nakatitig ito kay Francine. Naku huwag na po kayong mag-abala ate Mika. Ayos lang naman po kahit wala kayong gift sagot naman ito. Nope hindi ako papayag na wala akong gift para sa iyo, sagot ni Mika at humalik pa ito sa pisngi ni Mama at Francine bago tuluyan umalis. Siya nga pala Charles, uwi ka ba ngayon ng mansion? Narinig kong tanong ni Papa sa akin. Napatingin ako dito bago sumagot. Not sure Dad. Ihahatid ko pa kasi si Zenny sa kanila, sagot ko. Dalas-dalasan mo naman anak ang pagdalaw sa amin. Halos hindi na tayo nagkikita. Alam kong masyado kang busy pero sana naman maglaan ka din ng oras sa amin na pamilya mo, narinig kong sagot ni Mama. Baka sa boses nito ang pagtatampo. Kaagad akong nakaramdam ng guilt. Aminado ako sa sarili ko na masyado akong abala nitong mga nakaraang taon. Nakakalimutan ko na may pamilyang naghihintay sa akin. Hayaan niyo po mapipilitin ko po na madalaw kayo palagi. Sorry po, masyado lang talaga akong abala sa negosyo, nakangiti kong sagot para matapos na ang usapan tungkol dito. So kung tapos nang kumain ang lahat, I think we need to go. May mga gusto pa yata kayong bilhin. Mahal hindi ba? Puntahan na natin bago pa magsara ang mga shop dito sa loob ng mall, nakangiting pagyayaya ni Papa. Kaagad naman tumango si Mama. Tinawag nito ang waiter at kaagad na tinanong dito ang take-out na cake. Nagmamadali naman itong kinuha sa counter at dinala sa amin. Isang box ng cake para kay Francine at hindi nakaligtas sa akin ang matamis nitong muling pagngiti. Mukhang favorite niya talaga ang cake dito. Alam kong hindi basta-basta ang presyo ng naturang cake sa restaurant na ito dahil ang maliit na slice pa lang ay nagkakahalaga ng mahigit 1,000. Papa, ako na ang magbitbit ito. Baka kasi mailapag nyo kung saan-saan pagpepresenta pa nito. Sigurista talaga. Takot mawala ng cake. Are you sure? Baka mangawit ka niyan anak. Pwede natin tawagan ng driver para kunin ang cake at dalhin na lang sa kotse, sagot naman ni Mama. Napabutong hininga ako at nakisali na din ako sa usapan. Ako na lang po ang magbibitbit ng cake masaan pa po ba tayo pupunta? May mga gusto pa ba kayong bilhin dito? Tanong ko sabay sulyap sa suot kong relo. Halos alas 8:30 na ng gabi. Ano mang sandali magsasara na ang mga shop dito sa loob ng mall. Naku! Lalong ako na lang ang mabibitbit niyan. Baka mamaya sa ibang bahay pa makarating ang cake ko Narinig kong reklamo ni Francine. Tumayo na ito at kaagad na kinuha ang cake na nakapatong sa lamesa. Binitbit niya iyon kaya napapailing na lang si Papa at Mama. Ni hindi man lang ako nito tinapunan ng tingin. Siguro iniisip nito na baka hindi ako uwi ng mansion ngayong gabi. Magsasalita pa sana ako nang maramdaman ko ang paghawak ni Zenny sa braso ko. Nasundan ko na lang si Francine ng tingin na noon ay nagpapatsiuna na naglakad palabas ng restaurant.
Tahimik lang akong nakasunod kina mama at papa habang naglalakad kami dito sa mall. Hindi ko alam kung ano ba ang nakain ko kung bakit nagtatsyaga akong bumuntot sa kanila. Hindi pa ba tayo uwi hon? Mukhang magsasahoping pa ang mga parents mo narinig kong wika ni Zenny. Sinulyapan ko ito bago tinaggal ang kamay na nakahawak sa braso ko. Matagal ko nang hindi nakakasama ang pamilya ko sa mga ganitong bagay. I think kailangan mo nang maunang umalis. Sa mansion ako ngayon uwi, seryoso kong sagot dito. Saglit itong natigilan. Bakas ang pagtutol sa mga mata nito. What? Pero hindi ito ang usapan natin. Ang sabi mo kanina sa kondo tayo magpapalipas ng magdamag, sagot nito. Tumingin muna ako kina mama at papa at nang mapansin ko na pumasok sila sa isang bautike huminto na din ako sa paglalakad. Seryosong hinarap ko si Zenny para kausapin. Nawala sa isip ko na birthday pala ni Francine ngayon. Ay si-celebrate namin yun ng kami lang na magpapamilya. Tatawagan na lang kita bukas, sagot ko at seryoso itong tinitigan sa mga mata. Sa totoo lang hindi ko naman talaga alam kung may celebration pang magaganap pagdating namin ng mansion. Mukhang wala naman dahil walang nabanggit sa akin sila mama. Gayunpaman gusto kong dispatsahin ngayon so Zenny. Bigla akong nawala ng gana dito. Pwede naman akong sumama. Girlfriend mo ako at dapat lang na isama mo ako sa mga event ng pamilya mo. Hindi naman ako nagmamadali na umuwi ng kondo. Pwede din akong sumama sa bahay nyo at doon na lang tayo magpalipas ng gabi, sagot nito. Kaagad akong umiling. Pinagbabawal nila mama at papa ang pagpapatulog sa bahay na may kasamang babae Zenny kahit papaano conservative pa rin sila kung mag-isip pagdadahilan ko. Naiinis na ako sa kanya at simula bukas iwasan ko na ito. Ayaw ko sa mga babaeng demanding. Pero hindi na ako iba sa'yo, Chalice. May relasyon tayo at maiintindihan naman siguro iyon ng mga magulang mo. Pagdidiinan ni Zenny gusto talaga nitong sumama sa akin. Pero nakapagdesisyong na ako. Ayaw ko na sa kanya. Nagbago na ang isip ko na hindi naman bago sa akin, mabilis talaga akong magsawa sa isang babae. Sige na umuwi ka na, malamig kong wika at mabilis itong tinalikuran. Hindi ko na hinintay pa na muli itong sumagot dahil lalo akong nairita. Baka kung ano pa ang masabi ko dito. Kaagad akong pumasok sa loob ng shop kung saan ko sila nakitang pumasok ang mga magulang ko kasama si Francine. Hindi pa ako nagtatagal dito sa loob ng shop kaagad kong nahagip ng tingin si Francine. Kasama nito si mama malapit sa mga nakadisplay na bag at masayang pumipili ng design. Hindi ko mapigilan ang mapailing. Hinanap ko si papa at napansin ko na nakaupo ito sa isa sa mga upuan na nandito sa loob ng bautike. Nasa tabi nito ang paboritong cake ni Francine. Akala ko na una na kayong umalis, wika ni papa pagkakita sa akin. Naupo ako sa tabi nito. Nagtatampo na si mama sa akin. Balak kong sa mansion muna uwi ng ilang araw pa, sagot ko kaagad naman itong napatango. Much better. Para naman matuwa sa iyo si mama mo. Simula nang nagkaroon ka ng sariling negosyo, bihira ka na lang kung umuwi na mimiss ka din ng ina mo Charles, sagot nito. Kaagad akong napatango. Hayaan niyo pa yan talaga ang balak ko ngayong nasa maayos ng kalagayan ang mga negosyo ko. May ilang mga tao na din akong pinangkakatiwalaan, kaya hindi na ako ganoon ka-busy, sagot ko. Kaagad kong naramdaman ang pagtitig ni Papa sa akin. Wala ka ba talagang balak na pag-aralan ang negosyong iwan ko, Charles? Wala ka bang balak na manahin iyon? Tanong nito. Kaagad akong natigilan. Inaasahan ni Papa na pagka-graduate ko noon, mag-umpisa na akong magtrabaho sa Sebastian Logistics Inc. Pero nagkamali ito. Nagtayo ako ng sarili kong negosyo at iniwasan ang Sebastian Logistics. Ewan ko ba, gusto ko kasing ipakita sa kanilang lahat na magtatagumpay ako sa sarili kong sikap. Na hindi ko na kailangan pang umasa sa negosyong naipundar ng sarili kong ama. Of course willing pa rin po akong pag-aralan ang pamamalakad ng Sebastian Logistics. Bakit niyo po naitanong, sagot ko. Balak ko nang mag-resign, Charles. Medyo nagde-demand na ang mama mo ng mas mahabang oras mula sa akin. Nagkakaedad na din ako at anumang sandali gusto ko na din magretiro, sagot nito. Hindi ko maiwasan na mapatitig kay Papa. Nga kasabay ng paglipas ng panahon ang pagdagdag ng edad nilang dalawa ni Mama. Gayunpaman, dahil sa healthy lifestyle ng mga ito, hindi masyadong kita sa kanilang mga mukha ang tunay nilang edad. Bigyan niyo lang po ako ng 1 taon at mangyayari din po ang gusto niyo pa. Of course,
Alam ko po ang responsibilidad ko sa negosyo ng pamilya at handa po akong harapin ang responsibilidad na iyon, nakangiti kong sagot. Tumango-tango naman ito bago tumitig sa akin. Alam mo ba kung gaano ako ka-proud sa iyo, anak? Ang laki ng ipinagkaiba mo sa akin. Ang negosyo na hinahawakan ko sa mahabang panahon ay galing sa negosyo na pinaghirapan ng lola Agatha mo. Hindi katulad mo na nagtayo ka ng sariling sayo at ipinakita mo sa amin na kaya mong magtagumpay, wika nito. Pa, sa inyo din naman po galing ang pinangpuhunan ko sa negosyong iyon. Ang tagumpay ko ay tagumpay nyo din pa. Nagkataon lang talaga na nahilig ako sa mga sasakyan, kaya iyan ang pinagtuunan ko ng pansin, nakangiti kong sagot. Yes. Tungkol sa sasakyan ang negosyo ko. Mayroon na akong 6 na automobile showroom na nagkalat hindi lang dito sa Metro Manila, kundi pati sa karatig na probensya, at alam kong madadagdagan pa yon sa mga darating na taon. Kahit sinong tao mahilig sa sasakyan nangangarap na magkaroon ng sariling sasakyan. Kaya iyon ang napili kong itayo na negosyo pagka-graduate ko pa lang. Hindi lang puhunan ang naibigay sa akin ni Papa kundi ang kanyang walang sawang suporta. Nag-umpisa ako sa isang branch hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Sa loob lang ng 10 taon masasabi kong successful ko na sa larangan na napili ko. I know, pero kung hindi dahil sa dedikasyon mo, hindi ka magtatagumpay ng ganyan, Charles, at sobrang proud kami sa iyo ng mama mo, nakangiti nitong sagot. Nasa seryoso kaming pag-uusap ni Papa nang marinig ko ang palapit na tinig ni Francine. Kasunod nito si Mama na may hawak na sandals. Mama, parang hindi naman bagay sa akin yan eh. Tignan mo nga ang haba ng heels, narinig kong reklamo ni Francine, kaagad naman natuon ang atensyon naming dalawa ni Papa sa dalawang parating. Bagay sa'yo ito, anak. Terno ito doon sa bag na gusto kong bilhin para sa'yo, sagot naman ni Mama. Pero baka masayang lang iyan eh. Para lang iyan sa mga beauty queen. Hindi naman ako sasali sa mga beauty contest, rekamo ni Francine. Kaagad naman natawa si Mama at pinaupo nito ang kanyang spoiled na anak-anakan sa isang upuan malapit sa akin. Isukat mo na kasi. Bagay sa'yo ito. Kung kasing edad mo lang ako talagang hindi ko hihigyan ito. Hindi ba't ang ganda nito, Ryder? Wika ni Mama dito at talagang kinuha pa ang reaksyon ni Papa. Yes, bagay sa'yo iyan, anak. Pagbigyan mo na si Mama kung hindi magtatampo sa'yo yan, nakangiting sagot naman ni Papa. Papa, hindi na po talaga kailangan. Baglang ang gusto ko at saka dapat sa department store na lang tayo ang mahal kaya dito, sagot ni Francine. Hindi ko naman maiwasan na mapataas ang aking kilay. Kaya siguro ayaw nito dahil namamahalan. Kahit na magkano pa yan bibilhin ko sa'yo, iyan alam kong gusto mo din ito dahil nakita ko kung paano mo ito titigan kanina. Sige, isukat mo na dahil magsasara na sila. Isa pa, napapagod na ako at gusto ko nang makauwi, masungit na sagot ni Mama. Mukhang gustong-gusto niya talaga ang sandalas na ito para kay Francine. Hindi ko maiwasan na mapabutong hininga. Lali, sige na nga, narinig kong bulong ni Francine at nag-umpisa na itong tanggalin ang kanyang white shoes na suot. Tahimik lang akong nanonood sa ginagawa nito. Mga babae na naman. Itong si Mama mo, pinipilit pa talaga ang gusto niya. Hindi naman siya ang gagamit, narinig kong bulong ni Papa. Hindi ko maiwasan na mapangiti. Mukhang gusto din naman ni Francine pa. Kaya lang baka namamahalan siya, sagot ko. Sa bagay, hayaan na natin sila, kaunting hintay na lang at matatapos din ito, sagot ni Papa. O di ba bagay sa'yo, sige nga anak, lumakad ka nga kung komportable ang mga paa mo. Sabay na muling napatingin kami ni Papa nang marinig namin na masayang nagsalita si Mama. Suot na ni Francine ang sandals at masasabi kong bagay nga sa kanya. Pati paa ng babaeng ito ang ganda. Hindi ko maiwasan na sundan ito ng tingin ng umpisa na itong naglakad-naglakad. Pabirong nag-post pa ito na parang model. Maarte talaga, paayaw-ayaw kanina tapos gusto din naman pala. Gusto ko na ito makomportable sa paa Pero mahal ito, muling wika nito kay Mama. Hindi ko maiwasan na mapaismid pagkatapos dinukot ko ang wallet sa aking bulsa. Naglabas ako ng isang card bago nagsalita. Ako na po ang magbabayad niyan, maregalo ko na lang kay Francine, wika ko. Kaagad kong napansin ang pagkagulat sa mga mata ni Francine. Sinipat ako ng tingin bago nagsalita. Ayos lang po kayo, kuya. Baka naman sinapian kayo ng mabait na espiritu, sagot nito. Kaagad naman akong nakaramdam ng inis. Lalo na nang tawagin ako nitong kuya. Ang sakit kaya sa tainga. Pwede ba, Francine? Tama na ang kaartihan na yan.
Gamitin mo itong card at bayaran mo na lahat gusto mong bilhin, inis kong sagot dito. Kaagad kong napansin ang pag-ismid nito. Kasi naman kung susumahin, first time mong nagregalo sa akin. Hate mo kaya ako? Minsan mo lang din akong kausapin. Sinusungitan mo pa ako palagi. Kasalanan ko ba kung favorite akong anak? At talagang sumagot pa talaga ang feeling anak. Ano kaya kung sasabihin ko dito na hindi ko naman talaga siya kapatid at nang matigil na ang pagiging palasagot nito sa akin? Minsan na nga lang kami kung nag-uusap, sasagot-sagutin pa ako ng ganito. Oh, tama na yan. Kayong dalawa para kayong aso at pusa. Halika na Francine. Magbayad na tayo. Kunin na din natin yung isa pang bag na gusto ko para sa iyo dahil kuya mo naman pala ang magbabayad. Excited na wika ni Mama at ito na mismo ang nag-abot sa hawak kong card bago nito hinila si Francine palayo sa amin. Hindi naman nakaligtas sa paningin ko ang muling paglingon ni Francine at nang inis na inilabas ang kanyang dila. Childish talaga. Kaagad akong lumapit ng counter nang mapansin ko na tapos nang magbayad sila Mama. Kinuha ko ang ilang pirasong paper bag at nagpresenta ng bitbitin ito. Ako na ang magbibitbit niyan kuya, narinig kong wika ni Franins at inagaw sa akin ang ilang pirasaong paper bag hindi naman maiwasan na magdikit ang aming mga kamay. Nagulat pa ako dahil may kung anong boltahe ng kuryete na naramdaman ko sa simpleng pagdikit na yon. Bigla din lumakas ang pagkabog ng dibdib ko dahil sa simpleng bagay na yon. Ako na, inis kong sagot. Muli kong kinuha sa mga kamay nito ang ilang paper bag at nagpatiuna ng naglakad palabas ng bautike. Kaagad ko naman naramdaman ang pagsunod nito sa akin. Bakit ba ang sungit mo kuya? Matanda ka na pero nagsiselos ka pa rin sa akin, wika nito. Hindi ko naman maiwasan na mapangiwi nang marinig ko ang salitang matanda. Lintik! 32 years old pa lang ako pero matanda na ang tingin niya sa akin. Ganito na ba talaga mag-isip ang mga kabataan ngayon? Kaagad akong tumigil sa paglalakad at hinarap ito. Matalim ko itong tinitigan pero parang walang epekto dito. Tinaasan lang ako ng kilay. Siguro nga nasanay na ito sa kasungitan ko noon pa. Sa bagay, simula nang nagkaisip ito never ko itong trinato ng maayos. Lagi kasing nakasiksik sa isip ko na hindi ko ito kapatid. Alam mo habang tumatagal ang daldal mo. Pwede bang itiko mo muna iyan bibig mo, inis kong wika. Kagad itong napahulikip-kip. Lani, bakit ko naman ititikom ang bibig ko? Nagsasabi lang ako ng totoo. Isa pa, palaging sinasabi sa akin ni Mama na kapag nasa tama ka ipaglaban mo, sagot nito. Di wow. Ewan ko sa'yo. Ang hirap mong kausapin, sagot ko. Talagang hindi tayo magkakaintindihan kuya. Teens pa lang ako at gurang ka na. Hindi magka-level ang takbo ng utak natin kaya noon pa man hindi na tayo magkasundo, sagot nito at mabilis akong tinalikuran. Muli itong pumasok sa loob ng bautike kaya naman hindi na ako nakasagot. Naiwan naman akong halos pumutok na ang ugat sa sobrang inis. Kuhang-kuha talaga nitong si Francine ang dalit ko. Mga simpleng banta pero sapol ako. Ewan ko ba, dapat hindi ako paapekto Pero bakit tinatamaan ang ego ko? Muli din naman itong lumabas kasama sila Mama at Papa. Mukhang muli lang itong pumasok sa loob ng bautike para kunin ang cake. Natakot na naman siguro na baka maiwan nila Papa ang paborito niyang dessert. So, uwi na tayo, narinig kong tanong ni Papa. Kaagad naman tumango si Mama. May dala ka bang sasakyan Charles? Tanong ni Mama. Kaagad akong tumango. Mauna na kayong umuwi ni Francine. May dadaanan pa kami ng Papa mo, sagot ni Mama. Napatingin ako kay Franins at napansin ko na mukhang wala naman itong pakialam sa paligid. Abala ito sa kakaselfie habang hawak ang isang box ng cake. Ano po ba ang dadaanan nyo? Tanong ko. Saglit na nag-isip si Mama bago sumagot. Surprise para kay Francine. Sige na isama mo na siya sa kotse. Sandali lang naman kami ni Papa mo. Huwag kang mag-alala, may driver kaming kasama. Pabulong na sagot ni Mama. Mukhang ayaw nitong iparinig kay Francine ang tungkol sa sorpresa na sinasabi. Napatango ako. And Charles bawas-bawasan mo ang pagsusungit sa kapatid mo. Kaya lumalayo ang loob niyan sa'yo kasi lagi mong pinapagalitan pahabol na wika ni Mama. Hindi ko naman maiwasan na mapabuntong hininga bago muling tumango. Kailan kaya ako makakataka sa salitang kapatid na yan? Mama, sa inyo na lang ako sasabay puno ng pakiusap sa boses ni Francine habang nakikiusap kila Mama at Papa.
Mukhang ayaw nitong sumabay sa akin pag-uwi ng mansion. Hindi ko maiwasan na lalong makaramdam ng pagkinis dito. Ang arte talaga nito. Baby, sumabay ka na kay Kuya Charles. May dadaanan pa kami, sagot ni Mama dito at hinaplos pa ang pisngi nito. Kaagad ko naman napansin ang dahan-dahan na pagtango nito kaya hindi ko maiwasan na mapangs. Wala siyang choice kundi sumabay sa akin. Francine, let's go, maotoridad kong wika dito at nag-umpisa ng humakbang. Alam kong susunod siya sa akin. Hindi ko na binilisan ang paghakbang habang papunta ng parking para makaagapay ito sa paglalakad ko. Hindi ko din maintindihan ang sarili ko kung bakit nagkakaganito ako. Siguro dahil hindi ko siya kapatid. Para sa akin isa siyang estranghera sa pamilya namin. Pagdating na kotse ay inligay ko sa likuran ang mga bitbit ko pagkatapos binuksan ang pintuan sa driver set at pumasok sa loob. Kunwari hindi ko ito napapansin. Malaki na siya para pagbuksan ang sarili niya at sumakay ng kotse na hindi kailangan ng pag-alalay ko. Binubuhay ko na ang makina ng sasakyan nang mapansin ko ang pagbukas ng pintaon ng likurang bahagi ng sasakyan padabog na pumasok ito sa loob at kinandong nito ang hawak na cake. Hindi ko maiwasan na mapahilamos ng mukha ko dahil sa pagkayamot. Bakit dyan ka naupo? Mataas ang boses na tanong ko. Saglit itong tumitig sa akin bago sumagot. Saan po ba dapat? Walang gana nitong tanong. Hindi ko maiwasan na mapataas ang kilay ko. May itinatago talagang attitude. Dito ka sa harap, ayaw kong magmukhang personal driver mo, inis kong sagot. Kaagad na tumaas ang kilay nito. Bawal ako sa harap dahil minor pa po ako, pagdadahilan nito. Sino ang niluluko niya? Baliw ba ang babaeng ito or talagang nasubrahan lang sa pagiging spoiled? Lumipat ka dito sa harap, seryoso kong wika. Muli itong tumingin sa akin sabay iling. Ang arte mo kuya ha? Hindi ka na nakakatuwa. Bakit ba pati pwesto ko pinakikialaman mo? Mag-drive ka na kasi, bakas ang inis sa boses nito nang sabihin ang katagang iyon. Hindi ko naman maiwasan na mapangiwi. Nakalimutan yata ng babaeng ito kung sino ako. Mukhang nawawalan na ito ng pagalang porket bihira lang kaming magkita. Watch your language, Francine. Ganyan ka ba ka, bastos kong sumagot, galit kong wika. Sa pagkakataon na ito alam kong mataas na ang tono ng boses ko. Saglit itong natameme. Hindi na din ito umimik pa at itinoon ang tingin sa labas. Marahas akong napabuntong hininga lalo na nang mapansin ko na wala talaga itong balak na lumipat sa tabi ko. Padabog akong bumaba ng kotse. Hindi pwedeng pag-inartihan ako ng babaeng ito. Kapag sinabi ko na sa tabi ko siya upo, dapat sumunod siya dahil sampid lang siya sa pamilya namin. Naiinis kong binuksan ang pintuan sa gawin nito. Hinablot ko ang cake na nasa kandungan nito kaya kaagad kong napansin ang pag-alma nito. Ano ba kuya? Masisira ang cake ko bakas ang inis sa boses na wika nito. Bumaba ka dyan at lumipat doon sa harap. Huwag matigas ang ulo mo Francine kundi itatapon ko ang cake na ito pagbabanta ko. Alam kong napaka-childish ng dahilan ko pero wala akong magagawa. Hindi ko alam kung paano ito sindakin. Kainis ka naman. Ano ba ang problema mo kung dito ako upo o sa harap? Sagot nito at padabog na bumaba ng kotse. Mukhang sa pagkakataon na ito ako ang panalo. Inilapag ko ang cake sa upuan at isinara ang pintuan ng kotse. Tinitigan ko ito na nakahalukip-kip na nakatayo sa likod ko bago ko binuksan ang pintuan sa harap. Sumakay ka na. Utos ko dito. Nagtatagal kami dahil sa kaartihan nito Napansin ko pa ang pag-irap nito bago tuluyan sumakay sa harap. Napapailing na lang ako. Tahimik kami habang bumabiyahe. Nakatitig lang ito sa labas ng kotse kaya hinayaan ko na lang. Mukhang nagtatantrums at ayaw akong pansinin. Sa bagay, ayos lang. Hindi naman talaga ito closed sa akin noon pa. Hindi ko din naalala na may maayos kaming bonding dahil naging iba ang priority ko simula noong gumistraduate ako. Dagdagan ko na hindi ko matanggap na hanggang ngayon nawawala ang tunay kong kapatid. Matiwasay na nakarating kami ng mansion na hindi nag-uusap. Talagang pinanindigan ito ng deadmahin ako. Sa bagay, baka nagtatampo talaga ito sa akin. Ang alam nito magkapatid kami pero binabaliwala ko siya. Tingin siguro nito sa akin wala akong kwentang kuya. Pagkahinto pa lang ng sasakyan, walang sabi-sabing binuksan, kaagad nito ang pintuan at nagmamadaling lumabas. Ni hindi man lang ito nagpasalamat. Hindi na din ito nag-aksaya na tapunan ako ng tingin, hindi din kinuha ang kanyang paboritong cake,
at ang mga pinamili sa likod ng kotse. Diretso itong naglakad papasok ng mansyon. Hindi ko maiwasan na mapabuntong hininga habang sinusundan ito ng tingin. Mukhang sobrang haba na ng sungay ni Francine. May balak kaya sila mama at papa na aminin dito ang tungkol sa tunay nitong pagkatao? O baka naman balak nilang itago iyon habang buhay? Hindi ko maiwasan na mapailing. Bakit ba ganito ang iniisip ko? Ano ngayon kung habang buhay itong maniniwala na magkapatid kami? Bakit ba masyado akong apektado? Marahan akong napabuntong hininga at bumaba ng kotse. Kanina pa nakahinto ito at sa sobrang dami ng gumugulo sa isipan nakatulala pa rin ako dito sa Manibela. Pagkababa ko kaagad kong kinuha ang cake at ilang mga paper bags na para kay Francine. Himala, nakalimutan niya ang kanyang paboritong cake. Nihalos ayaw niya nga itong ihiwalay sa kanya kanina sa lahat ng pinamili para sa kanya sa cake lang siya pinaka-interesado. Pagkatapos kong makuha ang lahat kaagad akong naglakad papasok ng mansyon, nakasalubong ko pa ang isa sa mga kasamabahay namin kaya tinawag ko ito. Pakilagay sa ref itong cake ni Francine, utos ko dito pagkatapos ako nitong batiin. Nagmamadali naman itong kinuha ang cake at kaagad na nagpaalam. Wala na akong nagawa pa kundi ang umakyat na ng hagdan para makapagpahinga na muna sa kwarto. Medyo matagal na din akong hindi nakauwi dito sa mansyon at kahit papaano namimiss ko ang lugar na ito. Akmang didiretso na ako sa aking kwarto nang maalala ko ang pinamili na mga gamit para kay Francine. Wala akong choice kundi ihatid ito sa kanyang kwarto. Alangan naman na iiwan ko ito dito sa hallway. Malalagot naman ako kay mama kung nagkataon. Pagtapat ko sa pintuan ng kwarto ni Francine, marahan akong kumatok, bahagya akong nakaramdam ng inis dahil wala man lang sumagot mula sa loob nito. Saan ba nagpupunta ang babeng iyon? Nagpasya na akong buksan ang pintuan ng kwarto nito. Nandito man siya sa loob o wala akong pakialam. Wala akong balak na habang buhay maghintay kung kailan niya ako pagbuksan ng pintuan. Hindi obra sa akin ang tantrums nito. Pagkabukas ko ng pintuan, pakiramdam ko biglang umakyat ang dugo sa ulo ko. Kaagad na dumako ang tingin ko kay Francine na nakadapa sa kama habang abala sa kanyang cellphone. Hindi marahil narinig nito ang pagkatok ko dahil may nakasalpak na headset sa tainga nito. Yamot ko itong tinitigan. Hindi ko pa maiwasan na mapalunok ng makailang ulit nang mapansin ko na bahagyang nakalilis ang suot nitong dress. Mula sa aking kinatatayuan, kitang-kita ko ang makinis nitong hita. Fuck! Ano ang ginagawa ng babaeng ito? Ganito ba siya kawalang pakialam sa paligid niya? Hindi ko maiwasang bulong sa aking sarili. Pakiramdam ko biglang nanuyo ang lalamunan ko dahil sa aking nakikita dito. Bigla kong naramdaman ang pag-init ng katawan ko. Pinilit kong ilihis ang tingin ko at huminga ng malalim. Naglakad ako palapit dito at walang sabi-sabing inihagis sa tabi niya ang dala kong paper bag. Kaagad itong napalingon papunta sa akin at kita ko ang pagkagulat sa kanyang mukha. Ano ba kuya? Nakakagulat ka naman pagmamaldita pa nitong wika. Masama akong tinitigan at mula sa pagkakadapa sa kama tumayo ito. Ano ang ginagawa mo? Basta mo nalang iniwan ang mga gamit mo sa kotse ko, angil ko dito. Tinapunan nito ng tingin ang mga paper bags na nagkalat sa kama nito bago tumitig sa akin. Ikaw ang may bitbit niyan ka na. Kargo mo yan dahil kinuha ko na yan sayo pero ayaw mong ibigay katwiran nito. Hindi ko maiwasan na titigan ito sa kanyang mukha. Pakiramdam ko, lalo itong gumaganda habang nagagalit. So, naging responsibilidad ko pa ang mga gamit na yan. Dapat nga magpasalamat ka sa akin dahil ako ang nagbayad ng mga yan, gigil kong wika. Alam kong sa tono ng boses ko nanunumbat ako. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang pag-ismid nito. Hindi ako interesado sa mga yan. Kung gusto mo sayo na ang mga yan Marami na akong bags at sapatos at isa pa hindi ako nagagandahan sa design ng mga yan, sagot nito. Are you kidding me? Ano naman ang gagawin ko sa bags at sapatos na yan, sagot ko. Tinitigan muna ako nito bago sumagot. Di ibigay mo sa kalansay mong syota. Alangan naman gamitin mo ang mga yon, hindi ka naman siguro bakla diba, inis nitong wika. Kaagad na naningkit ang mga mata ko dahil sa sinabi nito. Ngayon ko lang napatunayan kung anong klaseng pag-ugali nito ngayon. Napakapalasagot. Mukhang walang magandang patutunguhan ang pag-usap namin kaya naman malalim akong napabuntong hininga. Matalim ko itong tinitigan bago nagpa siyang lumabas na lang muna ng kanyang kwarto. Baka mamuti pa ang buhok ko dahil sa konsumisyon sa babaeng ito.
Kailangan ko na sigurong mag-double time para mahanap ang tunay kong kapatid para malaman ng babaeng ito kung ano ang katotohanan sa kanyang pagkatao. Para hindi na ito magmalaki sa akin. Oops, nakalimutan mong dalhin ang mga pinamili mo para sa akin. Ayaw ko na nito at dalhin mo na sa labas. Narinig kong wika nito ng aktong lalabas na ako. Napalingon ako dito at matalim itong tinitigan. Stop it! Simpleng pasasalamat lang ang kailangan ko sa iyo, Francine. Hindi ko ugaling bawiin ang mga bagay na naibigay ko na, sagot ko at kaagad na lumabas ng kwarto. Malakas kong isinara ang pintuan nito para malaman niya na galit ako. Kaagad akong nagmartsa pabalik sa aking kwarto, magkatapat lang naman ang aming mga pintuan, kaya naman wala pang isang minuto nandito na ako sa loob. Kaagad kong inilibot ang aking tingin. Mukhang alaga naman sa linis ang kwarto ko. Wala akong nakikita na kahit na anong alikabok at kalat. Akmang pupunta na ako sa walk-in closet ko para kumuha ng pamilit ng damit nang walang kaabog-abog na nagbukas ang pintuan ng kwarto ko. Iniluwa sa Francine na hawak-hawak ang mga pinamili kanina. Ni hindi man lang ito nag-abalang kumatok. Walang modo talaga. Feel talaga nito nakadugo ko siya. Thank you na lang. Ayaw kong gumamit ng mga bagay na labag sa kalooban ng nagbigay, wika nito at ibinaba ang hawak nito sa sahig. Muling naningkit ang mga mata ko dahil sa inis. Ano ba talaga ang gusto ng babaeng ito? Ang hirap basahin ng ugali. Lumayas na nga ako sa kwarto nito para matapos na ang issue tungkol dito pero sumunod naman. Sasagot pa sana ako nang mabilis itong umalis at isinara ang pintuan ng kwarto ko. Yamot akong napasabunot sa aking buhok. Bakit ba napakahirap nitong ispellingin? Hindi dapat ako mangungonsumi ng ganito eh. Mabilis kong kinuha ang mga paper bags at lumabas ng kwarto. Diretso ako sa kwarto nito at muling kumatok. Lalo akong nainis dahil wala na naman akong response na natatanggap dito muli sa loob. Pinihit ko ang doorknob at mabilis pumasok. Francine! Francine, sigaw ko. Talagang makakatikim ng galit ko ang babaeng ito. Huwag na huwag niya akong pag-inartihan. Bihira na nga lang akong umuwi dito sa mansion at kung tratuhin ako akala mo kung sino siya. Hindi ako papayag na babastos-bastusin niya ako ng ganito. Kaagad na napakunot ang noo ko nang mapansin ko na wala ito dito sa loob ng kwarto. Iginala ko pa ang tingin ko sa paligid pero wala talaga. Bagkus kaagad kong napansin ang isang picture frame na nakapatong sa may bedside table nito. Kinuha ko iyon at kaagad kong napansin ang mga kasama nito sa larawan. Group picture ito at kaagad akong napatiim bagang nang mapansin ko na nakaakbay dito ang katabi nitong lalaki habang pareho silang nakangiti. Fuck! Napakabata niya pa para mag-boyfriend, hindi ko maiwasan bulong sa aking sarili. Pakiramdam ko lalong kumulo ang dugo ko sa sobrang pagkayamot. Sa hitsura ng dalawa para itong mga teenager na may relasyon. May mga kasama naman siya sa larawan na ito pero hindi ko pa rin maiwasan na magpuputok ang butsi ko. Naiinis ako sa isiping nagpapaligaw or nagbo-boyfriend na ang ampon nila mama at papa. Hindi ako papayag. Yamot kong kinuha ang picture frame at ibinato. Wala akong pakialam kung mabasag iyon. Sa susunod na makita ko pa ang picture na yan dito sa kwarto, hindi na ako mangingimi na itapon iyon sa basurahan. Napakabata pa nito para lumandi. Kahit na hindi ko siya kapatid, hindi siya dapat pumapatol sa kung kanino lang. Alam kaya ito nila mama at papa? Ipinatong ko sa kama nito ang mga paper bags na naglalaman ng mga pinamili kanina. Iginala ko pa ang tingin sa paligid ng silid nito bago nagpa siyang lumabas. Baka nasa baba ang manyak at hinihintay sila mama at papa. Nagpa siya na lang akong bumalik ng kwarto para makapagpahinga. Maraming mga nangyari ngayong araw at pakiramdam ko tumaas ang presyon ng dugo ko. Kotse, hindi ko maiwasang sambit ng pagkababa ko palang kaagad kong narinig ang excited na boses ni Francine. Kaalis lang din ang truck na sa tingin ko isinakay ang bagong sasakayan na noon ay halos halikan ni Francine sa sobrang tuwa. Kung ganoon ito iyong nabanggit kanina ni mama na sorpresa para dito. Pero bakit koste? Hindi ba nila naisip na delikado sa isang katulad ni Francine ang mag-drive sa labas? Kahit saan tingnan minor de edad pa rin ito. Charles, look, ano ang masasabi mo sa bagong kotse ng kapatid mo? Nakangiting wika ni mama. Hindi ko mapigilan na mapabuntong hininga. Ma, bakit hindi niya nabanggit sa akin ito? Bakit ito ang niregalo niyo sa kanya? Tanong ko. Malaki na ang kapatid mo, Charles. Isa pa may student license na siyang hawak.
Matataas ang grades niya sa school at ipinangako namin ng papa mo na ibibigay namin sa kanya kung ano ang gusto niya, sagot nito sa akin. Hindi ko mapigilang mapailing. Kaya pala ayaw niya ng party. Pero minor pa din siya. Hindi siya pwedeng mag-drive ng siya lang. Sagot ko. Hindi naman namin siya papayagan na mag-drive sa malayong lugar, anak. Mas maganda nga habang bata pa siya may sarili ng sasakyan ang kapatid mo para matutunan niya kaagad kung paano maging disiplinado sa daan, sagot ni mama. Muli akong napiling. Hindi ko siya kapatid, walang gana kong sagot ko kaagad kong napansin ang ilang sandaling pananahimik ni mama kaya napatingin ako dito kaagad kong nabanaag ang lungkot sa kanyang mga mata. Sorry po. Pero iyon ang totoo. Hindi ko siya kapatid, ma. Hanggang ngayon hindi pa rin ako sumusuko na hanapin siya, sagot ko. Malungkot akong tinitigan ni mama bago sumagot. Kahit hindi kami sumusuko na hanapin siya. Nararamdaman ko na nasa paligid lang ang tunay mong kapatid, Charles. Pero sana naman matanggap mo din si Francine bilang kapatid mo. Alam kong malayo ang loob mo sa kanya. Pero huwag mo din kalimutan na siya ang naging dahilan para hindi ako tuluyang nalugmok sa matinding kalungkutan, malungkot na sagot ni mama. Bigla naman akong nakaramdam ng konsensya. Kaagad kong hinawakan ito sa kamay, pilit na ngumiti. Sorry. Alam ko po na kayo ang mas naapektuhan sa mga nangyari noon. Hayaan niyo po, pipilitin ko ang sarili ko na matanggap siya sa buhay natin bilang kapatid ko, sagot ko. Pilit na nagpakawala ng ngiti sa labi si mama. Salamat, Charles. Matatanggap mo man o hindi si Francine, ayos lang. Hindi namin pwedeng diktahan ang nararamdaman mo. Pero sana, pakisamahan mo siya ng maayos. Hindi lingid sa kaalaman ko na palagi kayong nagbabangayan, sagot nito. Hindi ko maiwasan na tumitig kay Francine. Kausap nito si Papa na noon ay matyagang ipinapaliwanag sa kanya ang tungkol sa bago nitong sasakyan na babaka sa mukha nito ang sobrang tuwa. Promise, pipilitin kong maging maayos ang pagtrato sa kanya. Sagot ko at nagpakawala ng pilit ng ngiti. Napasya na din akong magpaalam na dito. Babalik na ako ng silid para makapagpahinga. Mabilis na lumipas ang mga araw. Katulad ng mga nakagawian, masyado akong naging abala sa aking negosyo. Hindi natupad ang pangako ko kila mama na palaging dumalaw ng mansyon. Mas guston ko kasing sa penthouse umuwi, lalo na kapag pagod ako sa maghapong trabaho. Kumusta ang mga buhay-buhay? Buti naman at sumipot ka ngayon, Charles. Ang tagal mong nagpakabisi sa buhay, nakangiting wika ni Brandon sa akin. College friend ko ito at nandito kami sa isang bar. 5 kaming magkakaibigan at hinihintay pa namin ang 3 sa mga ito. Si Grayson, Lambert at James. Naging abala lang ako nitong mga nakaraang araw, pare, sagot ko sabay tungga ng alak na nasa harapan ko. Hindi ko maiwasan na dumako ang tingin ko sa stage. May mga ilang kababaihan akong nakikita na sumasayaw doon. Kapansin-pansin din ang pagdatingan ng maraming costumers. Grabe ang lugar na ito, no? Napakalakas dinadag sa gabi-gabi ng maraming costumers. Palibhasa kasi panalo ang mga babae nila dito, narinig kong wika ni Brandon habang nakatitig din sa stage na may mga sumasayaw na mga babae. Napailing ako. Balita ko halos mga minor ang mga babae nila dito, wala silang pili hanggat maganda at mabili sa mga lalaki nilang costumers, sagot ko. Wala namang minor-minor sa mga taong kumakalam ang sikmura. Lahat gustong kumita ng pera kaya siguro, hindi mo din sila masisisi na pumasok sa ganitong klaseng trabaho, sagot ni Brandon. Napailing ako. Hindi na ako umimik pa at inilibot ang tingin sa paligid. Wala akong balak tumambay ng matagal sa lugar na ito. Masyadong maingay at walang kahihiyan ang ibang mga costumers pagdating sa pagtrato sa mga babae dito. Hindi para sa akin ang lugar na ito at kaya lang naman ako napipilitang pumunta dito dahil sa kakulitan ng mga kaibigan ko. Bilib din ako sa may-ari ng bar na ito. Ilang beses nang ni-raid ng mga alagad ng batas pero parang walang epekto sa kanya. Tuloy pa rin ang negosyo, muling wika ni Brandon. Hindi ko naman maiwasan na mapaisip. Baka may kapit sa gobyerno. Ganoon naman talaga eh. Kapag may kaibigan o hawak na nakaupo sa gobyerno, lahat pwede niyang gawin, sagot ko. Sasagot pa sana si Brandon nang mapansin ko na nagsipagdatingan na ang iba naming mga kaibigan. Kahit papaano nag-enjoy ako sa pakikipag-usap sa kanila. Marami akong natutunan lalo na nang dumako ang pag-uusap namin sa negosyo.
Ayaw ko pa nga sanang umuwi kaya lang nang mapansin ko na lalong nag-ingay dito sa loob ng bar dahil sa mainit na palabas sa stage na pilitin na akong tumayo para umuwi na. Mauna na ako sa inyo mga pare. May appointment ako bukas ng umaga, paalam ko sa mga ito. Tututol pa sana ang iba sa kanila pero wala na silang nagawa ng tumalikod na ako. Naglalakad na ako paputang parking nang napansin ko ang tumatakbo na babae. Kung hindi ako nagkakamali, isa ito sa mga nagtatrabaho dito sa loob ng bar dahil sa kanyang suot. Napapailing na lang ako at hindi ko maiwasan na makaramdam ng awa. Kung ano man ang problema ng babaeng iyon, wala na akong pakialam pa. Dumiretso ako ng kotse at kaagad na pinaarangkada ang sasakyan. Nasulyapan ko pa ang babaeng takot na nagtatago sa isa sa mga sasakyan dito sa parking. Pasado 11:00 ng gabi nang makarating ako ng penthouse. Pagkatapos maglinis ng katawan, dumiretso na ako ng kama para matulog. Nasa mahimbing na ako ng pagtulog nang maalimpungatan ko na tumutunog ang cellphone ko. Wala sana akong balak na sagutin iyon dahil hinihila pa ako ng antok pero hindi ito tumitigil sa kakatunog. Yamot ko itong iniabot at sinagot. Hello, sagot ko sa garalgal na boses. Charles, narinig kong sagot sa kabilang linya. Napakunot pa ang noo ko nang mabusesan ito. Ma, tanong ko. Charles, nandito kami sa hospital. Pwede bang pumunta ka ngayon? Nakadisgrasya si Francine, sagot ni Mama. Baka sa boses nito ang matinding pag-alala. Mabilis akong napabangon nang marinig ko ang masamang balita na iyon ni Mama. Ma, paanong nakaaksidente siya? Bakit nasa labas pa siya ng 10 oras ng gabi? Tanong ko. Hindi ko din maiwasan na makaramdam ng matinding pag-alala para kay Francine. Minor pa lang siya pagkatapos nakadisgrasya kaagad. Ito na nga ba ang sinasabi ko eh? Tutol talaga ako sa pagkakaroon nito ng kotse. Nagpaalam siya sa amin kanina na tatapusin lang daw nila ang projects sa bahay ng kanyang kaklasmate. Hindi ko naman akalain na gagabihin pala siya ng uwi, sagot ni Mama. Baka sa boses nito ang pag-alala. Sige po. Papunta na ako. Kumusta nga pala si Francine? Tanong ko. Hindi naman siya nasaktan at nadala naman kaagad sa hospital ang nasagasaan niya. Kaya lang nag-aalala ako na baka mapahamak ang kapatid mo. Malaking kaso ito kung sakali. Tinawagan na ni Ryder ang family lawyer natin para ayusin ito, sagot nito. Sige, maipanatag niyo lang ang kalooban niyo. Ako ang bahala para ayusin lahat ng gusot na ito, sagot ko at nagmamadaling naglakad papuntang walk-in closet para magbihis ng maayos na damit. Biglang nawala ang antok ko dahil sa balitang hatid ni Mama, pasaway talaga ang Francine na yun. Pagdating ng hospital, kaagad akong dumiretso sa emergency room. Naabutan ko si Francine na paroon at parito. Halata ang nerbiyos sa maganda nitong mukha. Anong nangyari? Tanong ko. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang namumula nitong mga mata. Halatang galing ito sa matinding pag-iyak. Sorry. Hindi ko sinasadya. Kuya, tulungan mo ako, ayaw kong makulong, sagot nito kasabay ng pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Napailing ako. Mukhang biglang bumait ito sa akin ngayon. Ano ba kasi ang ginawa mo? Bakit nasa labas ka pa ng 10 oras ng gabi? Galit kong tanong dito. Kaagad itong napayo ko. Charles, tama na yan. Napagsabihan na namin ang kapatid mo kaya huwag mo na siyang pagalitan. Isipin na lang natin kung paano harapin ang mga pulis na nag-imbestiga tungkol sa kaso awat ni Papa. Kakarating lang din ito at hindi ko maiwasan na magtaka dahil hindi nito kasama si Mama Ashley. Nasaan si Mama? Tanong ko at pilit na pinapakalma ang sarili ko. Nasa loob siya. Kasalukuyan siyang kinukunan ng dugo, sagot ni Papa. Hindi ko maiwasan na mapakunot ang noo ko sa pagtataka. Kapareho ng type ng dugo ng mama mo ang nabangga ni Francine kanina. Nahirapan maghanap ang hospital ng kaparehong type ng dugo na iyon at sakto naman na yun din ang type ng dugo ng mama mo kaya nagpresenta na siya. Paliwanag nito. Kaagad naman akong napatango. Kumusta po ang biktima? Tanong ko. Saglit na nag-isip si Papa bago sumagot. Mas lalo akong naguluhan sa susunod na takbo ng usapan namin ni Papa. Hindi ko maiwasan na mapaisip ng malalim dahil sa natuklasan. Iyon din ang hindi namin maintindihan. Hindi galing sa pagkakabangga ni Francine ang sugat niya sa tagiliran. Binaril siya ng kung sino kaya maraming dugo ang nawala sa kanya, sagot ni Papa. Kaagad akong nakaramdam ng awa para sa hindi pa nakikilalang pangalan ng biktima. Anong ibig niyo pong sabihin?
Na hindi naman talaga siya napuruhan ni Francine. Na wala naman talaga siyang kasalanan, naguguluhan kong tanong. Tumango si Papa. Iniimbestigahan na ng mga pulis ang mga nangyari. Hinahanap na din nila kung sino ang bumaril sa kanya. Kung sino ang gustong pumatay sa kanya, maaring balak niya talagang humingi ng tulong kaya siya biglang humarang sa gitna ng kalsada. Walang kasalanan si Francine dahil wala din naman nakitang gasgas sa sasakyan niya. Sagot ni Papa na siyang labis kong ipinagpasalamat. Kahit papaano makakaiwas la Francine sa posibleng kaso. Kung ganoon, delikado pala ang buhay niya, buti na lang hindi nadamay si Francine. Sagot ko at hindi ko mapigilan na makaramdam ng pag-aalala para kay Francine. Mabuti na lang pala at ligtas itong nakaalis sa lugar na yun. Kailangan din pala nitong mag-ingat dahil baka nakita din siya ng kung sino man ang humahabol sa biktima, baka pati buhay ni Francine malagay sa alanganin na siyang hindi ko mapapayagan. Iyan ang tinitingnan na anggulo ng mga kapulisan. Nakakaawa ang babaeng iyon kung nagkataon. Kung talagang may gustong pumatay sa kanya, nanganganib ang buhay niya at swerte niya dahil Francine ang natyempuhan niya para sana hinga ng tulong, sagot ni Papa. Pero hindi ko alam ang mararamdaman ko. Sana lang hindi kami madamay sa kung anumang problema ang kinakaharap ng babaeng iyon. May gustong pumatay dito at kailangan namin malaman kung sino at ano ang dahilan dahil kahit na hindi ito nabangga ni Francine, kailangan pa rin namin siyang tulungan hanggang sa gumaling. Parang nabunutan kami ng tinik dibdib ng ibalita ng doktor na nakaligtas na sa kapahamakan ang babaeng muntik nang nabangga ni Francine. Kagad namin itong kinuhaan ng private room. Wala ding balak sila mama na iwan ito sa hospital hangat hindi pa dumadating ang pamilya nito. Halos hindi naman ako makapaniwala nang mapagmasdan ko ang hitsura ng babae. Kung hindi ako nagkamali, halos kasing edad lang ito ni Francine. Ang labis pa na gumugulo sa isip ko, ito yung babaeng nakita ko sa bar kagabi na may pinagtataguan. Ang babaeng takot na takot at hindi man lang ako nag-abalang tulungan ito. Tama, kahit madilim sa parking area, hindi ako maaring magkamali, ito yung babaeng nagtatago sa isa sa mga sasakyan. Kung ganoon, nasa panganib ang buhay nito at hindi man lang ako nag-abalang tulungan siya. Mabuti na lang pala at natyempuhan ito ni Francine, kung hindi baka patay na ito. Hindi pa rin ba matrace ang pamilya niya? Narinig kong tanong ni Mama. Nagpapahinga ito pagkatapos kuhaan ng dugo kanina. Wala pa rin, mahal. Walang kahit ni isang at pagkakakilanlan na nakuha sa pasyente, kaya hindi alam ng mga pulis kung paano hanapin ang pamilya niya. Iniimbestigahan na din kung ano ang nangyari sa kanya. Mukhang may gustong pumatay sa kanya dahil sa tama ng bala sa katawan niya, sagot ni Papa Ryder. Wala sa sariling napatitig ako kay Mama, baka sa mukha nito ang matinding pag-aalala para sa estrangherang babae. Muli kong tinitigan ang walang malay na pasyente sa mukha. Napakunot ang noo nang ma-realized ko, bakit parang may hawig ito kay Mama. Kaagad din umagaw sa pansin ko ang nunal nito sa itaas na bahagi ng kanyang kilay na katulad kay Mama. Napatayo ako at wala sa sariling lumapit sa higaan nito. Titig na titig ako dito na siyang napansin ni Mama sa akin. Bakit? Tanong nito. Wala sa sariling napiling ako, bigla akong kinutuban. May posible kaya na siya ang nawawala kong kapatid. Posible yun dahil halos kasing edad lang ito ni Francine. Pero ano ang ginagawa niya sa lugar na yun? Kung kasing edad ito ni Francine, bakit nasa bar siya? Isa din ba siya sa mga minor na edad na babae na pilit na pinapatrabho sa lugar na yun? Kung siya man ang nawawala kong kapatid, hinding-hindi ko matatanggap na dumanas ito ng matinding hirap. Na may gustong pumatay dito. Kawawang bata. Siguro kasing edad lang siya ni Francine. Nasaan kaya ang mga magulang nito at bakit siya pinabayaan sa labas? Natauhan ako nang marinig kong muling nagsalita si Mama, hindi nakaligtas sa mga mata ko ang masuyong pagtitig ni Mama dito at paghaplos sa mukha. Baka naman nagpapasaway sa mga magulang kaya kung ano-ano na ang nangyari sa kanya. Hintayin na lang po natin siyang magising para makuha ang impormasyon tungkol sa pagkatao niya, sagot ko sabay na patingin kay Francine Himala. Tahimik pa rin ito sa isang tabi at mukhang malalim ang kanyang iniisip. Mabuti na lang pareho kami ng type ng dugo. Bihira lang ang may type G na dugo kaya maswerte pa rin siya dahil nasalinan kaagad siya, sagot ni Mama. Hindi pa rin ito inaalis ang pagkakatingin sa pasyente. Yes, pareho kaming type O ni Papa at hindi din namin siya matulungan kung nagkataon, sagot ko. Naagaw ang atensyon naming lahat nang may kumatok sa pintuan. Pumasok ang isang nurse at isang doktor. Bumati muna ito sa amin bago nilapitan ang pasyente.
Hinayaan na lang namin na gawin nila ang trabaho nila. Tahimik lang akong nanonood nang biglang nagtanong si Mama. Dos, tuloy-tuloy na po ba ang pagaling niya? Kailangan niya pa po ba ng additional bag ng dugo? Tanong nito. Kaagad na umiling ang doktor. Huwag po kayong mag-alala, Mrs. Maayos na po ang kalagayan niya. Nalinis na namin ang sugat niya at hayaan na lang natin na magpahinga ang anak niyo, nakangiting sagot ng doktor. Ha? Anak? Dos, hindi po namin siya kilala. Tinulungan lang po namin, sagot naman ni Mama. Hindi ko naman maiwasan na magulat sa sinabi ng doktor. Muli akong napatitig sa nakahigang pasyente at kay Mama. Hindi po ba? Naku, sorry po, akala ko po talaga ma'am, mag-ina kayo. Magkahawig po kasi kayo, ma'am, paliwanag ng doktor. Kaagad kong napansin ang pagkagulat sa mga mukha nila Mama at Papa, sabay pa silang napatingin sa walang malay na pasyente. Ilang saglit lang ay nagpaalam na ang doktor at tuluyan ng lumabas ng kwarto. Mahabang katahimikan ang namayani sa amin habang nakatitig kaming tatlo sa pasyente. Maraming katanungan ang tumatakbo sa isipan namin. Wala namang mawawala kung subukan natin, Ryder, di ba? Halos kasing edaran niya ang nawawalan nating anak at pwede nating subukan, halos pabulong na wika ni Mama para siguro hindi marinig ni Francine. Kitang-kita ko sa mukha nito ang pagkaasam at puno ng pag-asa. Muli nitong hinaplos ang pisngi ng hindi namin kilalang pasyente. Kaagad naman akong binalingan ni Papa. Pwede bang iwi mo muna si Francine para makapagpahinga na siya? Kami na muna ang bahala dito, wika ni Papa sa akin. Sana siya na nga pa, Ma, makahulugan kong sagot at sinulyapan si Francine. Tumayo ako at nilapitan ito. Kahit papaano concerned din ako kung sakaling malaman nito ang katotohanan. Alam kong mas masasaktan nito kapag malaman niya na hindi naman talaga siya tunay na anak ng kinikilala niyang mga magulang. Muli akong sumulyap sa nakahigang pasyente, sana nga siya na ang hinahanap namin. Sana nga siya na ang nawawala kong kapatid. Sana matagpuan na namin siya. Sumama ka sa akin, ihahatid na muna kita sa mansion para makapagpahinga ka, seryoso kong wika. Kaagad naman itong tumayo at nilapitan sila Mama at Papa. Nagpasaya akong magpatsiuna nang lumabas ng kwarto. Hindi naman nagtagal ang paghihitay ko at kaagad kong napansin ang paglabas ni Francine. Nakayuko ito at halata pa rin sa mukha nito ang guilt. Napailing ako. Kung totoosin, wala naman pala itong kasalanan, hindi ito dapat umakto ng ganito. Tahimik lang ito habang nakatanaw sa kawalan habang sakay ng kotse pauwi ng mansion. Hindi ko na lang pinansin at itinoon ko na lang ang pansin ko sa kalsada. Gumugulo sa isipan ko ang babaeng nasa hospital na binabantayan nila Mama. Umaasa ako na sana siya na ang hinahanap namin. Tama ang doktor, malaki ang pagkakahawig nito kay Mama at pareho pa sila ng blood type. Ang mahirap kasi wala kaming palatandaan sa nawawala kong kapatid. Kahit siguro makasalubong ko siya sa daan, hindi namin siya makilala. Isang malaking himala na lang kung magkatagpo ang landas namin na tunay niyang pamilya. Kaagad kaming pinagbuksan ng gate ng gwardiya pagdating ng mansion. Maayos kong ipinarada ang kotse dahil balak kong dito na lang muna magpahinga, hindi na muna ako uwi ng penthouse at balak kong i-monitor ang mga hakbang na gagawin nila Papa sa pasyente. Salamat, narinig ko pang wika ni Francine bago ito nagmamadaling bumaba ng kotse. Napabuntong hininga na lang ako. Halatang malayo ang loob nito sa akin at hindi ko ma-imagine ang mararamdaman nito kapag malaman niya ang tunay niyang pagkatao. Kinaumagahan, kahit nakulang sa tulog, pilit ko pa ring bumangon para bumalik ng hospital at kumustahin ang pasyente. Kailangan ko din makumbinsi sila Mama at Papa na umuwi na muna ng mansion para makapagpahinga. Nakuhaan na siya ng sample para sa DNA test. Pareho kaming umaasa ni Mama mo na sana siya na nga, Charles. Kaagad na balita ni Papa pagkapasok ko pa lang dito sa loob ng private room. Kaagad akong napatango at nilapitan ang nakahigang pasyente. Hindi pa rin po ba siya nagigising? Tanong ko kay Mama. Nakaupo pa rin ito sa gilid ng kama at hawak nito ang kamay ng hindi pa namin kilala na pasyente. Nagising na siya kanina. Kaya lang nagsisigaw siya at parang takot na takot kaya muling nakatulog pagkatapos turukan ng gamot, sagot ni Mama. Lalo akong nagtaka. Dumaan siya sa traumatic na sitwasyon kaya siya nakakaramdam ng takot. Sa bagay, malalaman natin pagising niya. Na yun, wala tayong ibang gagawin kundi protektahan siya. Kailangan niya ang tulong natin para makaiwas sa mga taong nagtatangkang kumitil sa buhay niya, mahabang wika ni Papa. Napatango ako. Kailan daw po lalabas ang result ng DNA? Tanong ko.